TV News Worldwide. Yes, salamat sa Diyos sa muling pagkakataong binigyan niya sa atin sa araw na ito. Kamusta na kayo mga kasambahay? Kamusta na Marie? Time check muna tayo para sa mga kailangan ng gumising. 4:33 a.m. na sa buong Pilipinas. Gising-gising na mga kababayan. Good morning kuya, magandang umaga sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Yes, Sunny. Kumusta rin sa ating mga kasambahay? Napaka-busy ng ating week, Sunny. Magandang hapon naman dito sa atin sa Western Hemisphere. Yes, ngayon ay araw na ng Miyerkules, October 11, 2023. Mula dito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. At mula naman dito sa North Hollywood sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Maghahatid sa inyo ng umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, UNTV News Worldwide, sa ating global headlines. Taiwan President Tsai Ing-wen ibinigay ang kanyang huling National Day Address kahapon. Suspensyon ng tulong sa Palestinian territories tinutulan ng France at Spain. Pro-Palestine rallies isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Canada. Unpaid hotel quarantine bills bunsod ng COVID-19 ipinadala ng New South Wales government. Extreme weather at malatag araw na init patuloy na nararanasan sa Europa. Climate crisis nagdudulot ng $16 million per hour na halaga ng pinsala batay sa isang pag-aaral. Amazon workers sa UK warehouse maghuwelga sa Black Friday dahil sa pay disputes. Yes, Marie, busy din ang ating mga balitaan. Una sa ating mga umaatikabong balita. Nanawagan ng mapayapang pagresolba sa mga usapin sa pagitan ng Taipei at Beijing si Taiwan President Tsai Ing-wen sa kanyang huling National Day Address. Nagpasalamat din ang presidente sa tiwalang ibinigay sa kanya ng mga mamamayan. Ito ang umatigabong balita ni Paulo Dasal. 再一次强调，和平是两岸唯一的选项，以维持现状作为各方的最大公约数，就是确保和平的关键之要。 Ito ang naging mensahe ni President Tsai Ing-wen sa kanyang National Day Address kahapon, October 10 sa Taipei City. Naniniwala ang Taiwanese leader na kailangan magkaroon ng matibay na pagkakasunduan sa Beijing tungo sa mapayapang pamumuhay ng dalawang panig. Bagamat hindi detalye ni Pangulong Tsai ang pananatili umano ng status quo, ang largest common denominator Taiwan at China upang matiyak ang kapayapaan. Dapat umanong mag-ambag ang Taiwan at China sa regional peace at malayang people-to-people exchanges sa rehiyon. Sa kanyang huling National Day Address, nagpasalamat si President Tsai sa pagtitiwala ng kaniyang mamamayan sa dalawang termino bilang Pangulo ng Taiwan. Ipinagmalaki rin ni Tsai na sa kabila ng mga naging hamon sa loob ng 7 taong panunungkulan na panatili ng Taiwan ang malakas na ekonomiya nito. Record high din aniya ang export ng Taiwan dahil sa naging new southbound policy nito. Ang European Union din ang pinakamalaking source ng foreign investment ng Taiwan, dagdag pa ni Tsai. Sa pagkatapos ng kanyang panunungkulan sa May 20 sa susunod na taon, nagtitiwala si Tsai na mananatili ang Taiwan bilang isang demokratikong nasyon. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, Sani, nahihirapan umano i-track ng Biden administration ang mga migrants na illegal na tumawid sa US-Mexico border ayon sa isang interim report ng Republican House Judiciary Committee staff. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga undocumented migrants or immigrants. Ito ang umatikabong balita ni Cass Carriedo. Lumagpas
Lumagpas na sa 2.2 million ang illegal alien encounters sa southern border ng Estados Unidos sa loob ng 11 buwan ng fiscal year 2023, ayon sa isang report ng Judiciary Committee. Ayon pa sa report, sa mahigit na 2.4 milyong migranteng na italang nakapasok sa US, mula noong January 2021 wala pa ritong kumpirmadong umaalis. Ibig sabihin, maaaring hindi pa ito lumalabas ng bansa. Mahigit 100,000 tao ang tumawid sa border sa loob ng 31 buwan at lumobo ang bilang nito sa 260,000 na migrants nitong Setyembre. Nakita rin sa ulat na dahil sa mataas na bilang, hindi na itinutuloy ng ibang Immigration and Customs Enforcement officers ang pag-aresto at pag-alis sa mga illegal aliens para matugunan ang mga dumadating sa border. Mula January 2021, mahigit 1.7 million known gotaways o mga nakitang tumawid ngunit pinabayaan na lang ang nakatakas sa US Border Patrol. Ayon naman sa isang White House spokesperson, ang naturang report ay hindi umano totoo. Aniya, layo nitong isabotage ang ginagawa ng Pangulo para matugunan ang problema sa border. Samantala, matagal na rin nag-request ang presidente ng $4 billion mula sa Kongreso para makadagdag ng tao sa border, mag-install ng bagong equipment at ng bagong detection technology para mapigilan ang pagpasok ng fentanyl sa bansa. Sa kasalukuyan, maaaring abutin ng 8 taon ang pagproseso ng gobyerno sa mga kaso ng migrante at nag-propose ang administrasyon ng batas para pabilisin ito. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mainit na balita talaga yan dito sa US dahil eleksyon na, Maria, patungkol sa mga illegal immigrants na pumapasok dito. Pero ito, Maria, mainit na balita din mula naman dyan sa Europa at sa Middle East dahil tinutulan ng France at Spain ang iminumungkahing pagsususpindi ng tulong ng European Union sa mga teritoryo ng Palestine. Ito ay sa kabila ng ginawang pang-atake ng Hamas sa Israel. Ito ang umatikabong balita ni Axis Salem. Ipinahayag ng France sa Spain noong Martes, October 10, ang kanilang pagtutol sa inumungkahing suspensyon ng tulong ng European Union sa Palestinian territories. Ayon sa isang post ni European Commissioner for Neighborhood and Enlargement, Oliver Verhelyi noong Lunes sa kanyang social media, suspindi na di umano ang tulong ng EU sa Palestine. Subalit sinulungat naman ng European Commission ang pahayag na ito ni Verhelyi na hindi umano nila sinuspindi ang mga payments kundi sinusuri lamang ng EU ang tulong sa mga Palestinian territories. Iginiit naman ng Foreign Ministry ng France na hindi pabor ang France sa pagsuspindi ng tulong na direktang pakikinabangan ng Palestinian civilians. Noong nakaraang taon, nasa $101 million o 5.6 trillion pesos ang naiambag na tulong ng bansa sa Palestinians gaya ng mga nasa Hamas-controlled Gaza at refugee camps sa mga kalapit bansa. Samantala, ilang mga bansa naman ang nagpahayag na ihihinto na ng mga ito ang pagbibigay ng pondo sa Palestinian territories, kabilang na ang Germany at ang Australia. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay pa ring balita, isinasagawa sa iba't ibang panig o bahagi ng Canada ang pro-Palestine rally. Layo nito na isulong ang suporta para sa mga Palestinian sa gitna ng giyera sa pagitan ng Israel at Palestine. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Oralyn Quijano. Live! Hello Oralyn, kumusta na kayo dyan? Saan isinasagawa ang mga kilos protesta dyan naman sa Canada? Marie, nagsagawa ng pro-Palestine protest sa ilang lungsod sa Canada, particular na sa Toronto, Vancouver at Winnipeg noong Lunes, October 9. Ito umano ay upang ipakita ang suporta sa karapatan at kalayaan ng mga Palestino. Iginiit rin ng mga tagapagsalita ng pro-Palestine rally sa Nathan Phillips Square sa Toronto, ang layunin ng mga ito ay upang isulong ang Palestinian liberation at hindi ang magkalat ng puot sa Jewish
Jewish people. Nagsalita naman si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa inorganisang vigil sa Soloway Jewish Community Center na nasa Ottawa. Kinundina ng Canadian Prime Minister ang ginawang mga pag-atake ng Hamas terrorists at nagpahayag ng suporta sa Israel. Samantala, nababahala naman ang United Nations kaugnay ng humanitarian needs sa mga lugar sa Palestine na apektado ng retaliation ng Israel. Sa kasalukuyan, higit sa 137,000 people sa Gaza ang nasa sheltering sites. At yan ang latest update. Balik sa'yo, Marie. Orally, nakakalungkot yung mga ganitong balita, no? Lalo na napakatagal na nitong conflict na ito between Israel and Palestine. Pero may mga Canadians ba na apektado ng conflict sa Israel at Palestine? Oo, Marie, unfortunately, sa kasalukuyan, Global Affairs Canada announced na aware ito ng reports ng isang Canadian na namatay sa gitna ng digmaan at meron din sa kasalukuyan na 2 na nawawala pa rin, Marie. Malungkot na balita yan. Sige, makikibalita pa rin kami para sa mga updates, Aurelien. Salamat, Aurelien Quijano mula sa Toronto, Canada. Na naman tayo sa The Land Down Under, Marie. Libo-libong court orders ang ipinadala ng New South Wales Australia State Government sa mga sumailalim sa hotel quarantine sa panahon ng COVID-19 pandemic. Tinatayang halos 18,000 mamamayan pa ang may utang sa hotel quarantine bills na nasa 39.3 million Australian dollars. Ito ang umatikabong balita ni Danny Delieva. Isa sa 15 tao na nag-quarantine sa hotels sa New South Wales, Australia noong panahon ng COVID-19 pandemic ang hindi pa nakabayad sa kanilang hotel bills. Dahil dito, pinagbabayad ang mga sumailalim sa hotel quarantine ng 1,500 Australian dollars o 54,693 pesos kada linggo kung single traveler. May additional $500 bawat karagdagang adult traveler at $200 naman sa additional child traveler na mahigit sa 3 taong gulang. Noong panahon ng pandemya, isang kondisyon upang mahikayat umuwi ang mga mamamayan ay ang hindi agarang pagsingil sa quarantine accommodation bills at sisingilin na lamang sa ibang panahon. Ang outstanding hotel bills ay umabot sa 39.3 million Australian dollars o 1.4 billion pesos sa pagitan ng 17,750 travelers. Minabuti ng Revenue NSW na magpadala na ng garnishee orders sa mahigit 5,000 bank accounts ng mga may utang na tumanggap na ng ilang paalaala, subalit hindi pa nagbabayad o nakipag-usap sa ahensya hinggil sa payment options. Ang garnishee order ay isang court order na nagbibigay permiso sa mga bangko na magbawas sa bank account ng may utang. Tiyakin lamang na may matitirang minimum balance na $570. Ayon sa kasunduan ng mga estado at teritoryo, bayad na sa hotel bills ang Victoria, South Australia, Australian Capital Territory at Tasmania. Samantala, tanging Queensland State Government na lamang ang hindi pa nagbabayad sa New South Wales. Ayon kay New South Wales Treasurer Daniel Mookie, may sisingilin pa ang New South Wales sa Queensland na 105 million Australian dollars o 3.8 billion pesos. Danny Delieva, UN TV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Weather news naman tayo mga kasambahay. Patuloy na nakararanas ng extreme weather events sa Europa kung saan nakapagtala ng isang record high temperature sa Europa sa pagpasok ng buwan ng Oktubre. Samantala, umabot na sa $16 million kada oras ang halaga ng pinsalang dala ng climate change crisis sa nakalipas na 20 taon batay sa pag-aaral. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Isa sa pinakamatinding pangyayari
Ganito inilarawan ni weather historian Maximiliano Herrera ang matinding init na naranasan sa Europa sa unang bahagi ng buwan ng Oktubre. Ilang mga bansa sa Europa ang nakapagtala ng pinakamataas nilang temperatura ngayong Oktubre. Kabilang narito ang Spain na nakapagtala ng 38.2 Celsius noong October 1, sinundan ito ng France na may 35.8 Celsius noong October 2. Habang ang Slovenia naman pumalo ang temperatura sa 31.3 Celsius noong October 8. Ang Austria naman ay 30.3 Celsius noong October 3 at ang Poland na nakapagtala ng 29.3 Celsius noong October 3. Samantala, batay sa isang bagong pag-aaral, umabot na sa $16 million kada oras o $140 billion bawat taon ang climate crisis costing mula taong 2000 hanggang 2019. Ipinakita ng pag-aaral na 2/3 ng mga damage cost ay dulot ng mga buhay na nawala, habang ang 1/3 naman ay mga ari-ari ang napinsala. Ang mga bagyo naman ang responsable sa 2/3 ng climate costs, 16% mula sa heat waves at 10% mula sa mga baha at tagtuyot. Samantala, maaari umanong underestimated ang figures ayon sa mga tagapagsaliksik, bunsod ng kakulangan ng data, particular na sa low-income countries. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Usaping climate change pa rin tayo, Marie. Naisisulong ng France ang panukala nito kaugnay ng pagbabawas ng methane emissions sa Europa upang labanan ang lumalalang kondisyon ng global warming. Ito ay sa kabila na ang Europa ay isa sa pangunahing importer ng gas sa buong mundo. Ito ang umaatikabong balita ni Charles Corpuz. Sinusulong ng France ang mungkahi nito na unti-unting magpataw ng limitasyon sa methane emissions sa mga bansa na kabilang sa European Union. Ang methane kasi ang pangalawang pinakamalaking sanhi na climate change kasunod ng carbon dioxide. Kaya naman malaki ang maitutulong ng pagbabawas ng emisyon nito upang malabanan ang lumalalang kondisyon ng pag-init ng mundo. Batay sa mungkahi ng France, mula taong 2026, dapat umanong patunayan ng importers na 70% ng kanilang fossil fuel imports ay sumusunod sa patakaran ng EU kaugnay ng methane. Kailangan din umanong tumataas ito taon-taon hanggang maabot ang 100% sa taong 2029. Subalit ayon sa ilang opisyal ng EU, hindi malinaw kung ilang bansa ang susuporta sa panukalang ito ng France. Samantala, tinatalakay na ng EU countries at mga mambabatas ang batas laban sa pagpapahinto sa sadyang pagpapakwala ng methane sa atmosphere at pag-aayos ng mga pagtagas ng mga infrastruktura ng mga oil and gas producers sa Europe. Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito naman, Sani, baka may mga bala ka ng orderin sa Black Friday, ano? Mahigit 1,000 manggagawa ng isang Amazon warehouse ang magwewelga sa Britain ng 4 na araw dahil sa pay disputes. Magwa-walkout ang mga magwewelga sa kanilang worksite sa Coventry, Central England mula November 7 hanggang November 9. Isasama din ng mga manggagawa na ang pagwewelga sa November 24, ang araw na tinatawag na Black Friday. Ang Black Friday ay isang araw kung saan nagbibigay ng malalaking discounts ang mga kumpanya sa mga retail products nila. Kaya naman magkakaroon ito ng epekto sa kumpanya kung mababawasan ang mga trabahador sa kanilang warehouse. Oo nga, Maria, na maapektuhan ang ating Black Friday shopping. Yun ay kung meron tayong pang-shopping, Marie. Baka black din ang ating mga bulsa. Pero dito tayo muna, Marie, sa ating public service para sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang mga bansa. Magsasagawa ng consular outreach mission sa Djibouti at Ethiopia ngayong buwan ng Oktubre. Samantala, maaari nang gamitin ang new online appointment portal at e-payment system ng Philippine Consulate sa New York, USA. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan?
Magsasagawa ng consular outreach missions sa Djibouti sa October 16 and 17 at sa Ethiopia naman sa October 17 and 18. Sa mga nais mag-avail ng consular services, mag-email lamang sa cairope@dfa.gov.ph na may subject na request for consular services, Djibouti or Ethiopia at ibigay ang mga sumusunod na impormasyon. Ang inyong pangalan, kopya ng passport, phone number, address at consular service sa inyong kailangan. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Egypt sa facebook.com/phinegypt. Ready na for release ang bagong batch ng mga e-passport ng Philippine Embassy sa Brunei. Maaaring mag-walk-in na makukuha ng kanilang passport mula Lunes hanggang Biyernes. Huwag kalimutang dalhin ang inyong resibo at old passport. At para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brunei sa facebook.com/phinbrunei. Iniimbitahan naman ang mga kababayan nating artist na nakabase sa Qatar na sumagot sa isang survey ng embahada. Ito ay upang ma-update at maging reliable ang directory ng pasuguan. Maaring sagutan ng surveys sa bit.ly/Doha PE Cultural Directory. Samantala, maaari nang ma-access ng mga kababayan natin sa New York at iba pang lugar sa Estados Unidos ang bagong online appointment portal at e-payment system ng Philippine Consulate sa New York. Sa ganitong paraan ay maaari na makapagbayad gamit ang credit card at debit card ang ating mga kababayan. Para sa iba pang impormasyon, maaari kayong bumisita sa newyorkpcg.org/pcgny/FAQs. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, ito naman na Sania, ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede! Yes, narito ang pagbati ng ating kababayan. Pag-ibig po at kapayapaan sa ating lahat mga kapatid. Ako po si kapatid na William Sanchez. Ako naman po si Isis Cathy Sanchez. Dito po sa lokal ng Edmonton, Canada. Binabati po namin ang aming po mga pamilya sa Pilipinas, si Sis Anita Sanchez, Fred Sanchez, si Jacob Vince Chloe Sanchez, si Gerald po at si Neil Sanchez. Binabati din po namin ang mga kapatid sa lokal ng Antipolo, lokal ng Edmonton. At sana po ingatan po tayo ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Ayan, Maria. Sana maalala ko lahat ito. Ako muna mauna, Marie, sa pagbati. Sana maalala ko silang lahat. Wala akong listahan gaya ni Tata Bert. Pero binabati natin, Maria. Binabati lang natin yung ating mga kasamang choir members dito sa Los Angeles. Andiyan sila, Brother Alex, Sister Lulu Camarce, ganoon si Brad Mike Kapulong, at ang iba pa nating mga miyembro ng choir dito. Ganoon din, greetings kay Brother Johnny. Kamusta na, Brother Johnny? At sa ating kasamang si Erwin Azul at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora. Taga dito rin yan sa Los Angeles, Marie. At ang ating mga youth ministry members, greetings. Shout out sa inyong lahat. At kita-kits tayo ulit, God willing, this coming weekend dyan sa Pomona. At ganoon din binabati natin ang ating mga kababayan, Marie, na nakatutok sa atin ngayon sa UNTV Channel 37, ang mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad, 1350 sa buong Pilipinas. At ganoon din ang mga nakatutok sa atin sa mga social media, sa YouTube at sa Facebook, lagi nandiyan. Sila Ireneo Chamiso, si Vivian Valdez, shout out sa inyo, namimiss na namin kayo ka-chat. Si Daniel Valdez din, At andyan din ang ating may iba pang mga kababayan na nakatutok mula sa iba't ibang panig naman ng mundo, Marie. Yeah, Marie, go ahead. Yes, Sunny, syempre gusto nating batiin ng very, very happy birthday ang ating Kuya Daniel sa araw na ito. Samahan nawa pong palagi. We miss you. We love you po, Kuya. At gusto rin natin batiin ang ating mga kababayan dito sa Texas, USA na palagi nang nakatutok sa ating mga programa sa UNTV. Gayon din ang aking mami at ang aking anak dyan sa San Pedro, Laguna na si Mami Josie Malfit at ang aking anak na si John Michael at si Tricia Hurtado naman dyan sa Calamba, Laguna, na namimiss na rin natin ang mga pagkain at saka ang mga hot springs yan, Calamba, Los Baños. Yan ang ating mga pagbati sa pati ang ating mga
seniors naman sa East Coast USA na makakasama din natin mamaya sa ating community prayer, Sunny. Yan, go ahead. I-correct ko lang yung sarili ko, Marie, bago natin tawagin si amigo. Vivian Moneda. Shout out kay Vivian Moneda, hindi Vivian Valdez. Sorry. Ayan, nakamusta na, Vivian? Namimiss na namin kayong kachat araw-araw dyan sa ating Facebook at sa YouTube. Yan At dahil nabanggit mo, Marie, ang mga hot springs sa Pilipinas. Tawagin na natin, Marie, ang ating amigo Sherwin sa Pilipinas. Ano bang mga abangan nating mga umahataw na balita sa buong Pilipinas? At kamusta na ba ang mga hot springs dyan sa Mount Makiling? Amigo Sherwin! Yes, good morning, Sunny at Marie. Speaking of hot spring dito sa Calamba, Laguna. Ayan. At sa bahagi ng Los Baños na rin, no? Talaga namang halos araw-araw may mga bisita diyan, yung mga resort owner na galing sa iba't ibang lugar kasi talaga namang masarap ding magbabad sa hot spring. Meron kasing health benefits yan Kaya maraming mga turista rin dito, lalo na mga Koreano. Talagang yan ng mga resort owner dito sa atin sa Calamba. At yan nyo, pagka kayo nakarating dito, Sunny at Marie, pwede ko naman kayong samahan. At ganun din, speaking of pagkain. Yung mga paboritong kakanin, delicacies ni Ate Marie, nandun sa Fiesta ng Diyos, nagdala kami doon sa Apali, Pampanga. Yung masarap na espasol. Nakita ko yan. Ayan. Opay, biko, yung iba't ibang klase ng suman. Samahan mo pa ng mainit na kaping barako ng Batangas. Magkakasama kami sa booth kasi. Ayun, Sunny at Marie. Sarap yun, Maria. Dala ni Buko Pie, nakakamiss talagang Laguna, amigo. Grabe, the original. Speaking of Fiesta ng Diyos, amigo at Maria. Si Marie lang ma-invite ko yata, pero kung makapunta ka, amigo, meron din dito, God willing, this coming Sunday sa Los Angeles. Ayan, kakatikim din tayo ng mga delicacies galing dyan naman sa Pilipinas dahil syempre, namimiss na mga kababayan natin at mga kapatid natin sa MCGI ang mga pagkain dyan sa Pilipinas, amigo at Maria. Dito sa lugar namin, amigo, mabanggit ko lang dahil bagamat papasok na, amigo, ang autumn dito sa US, Marie? Medyo lumalamig na sa gabi dito sa amin sa Los Angeles, amigo. Sa gabi, malamig-lamig na. Ngayong umaga, medyo mainit ng kaunti pa rin. Nakakaranas na naman kami ngayon ng Marie, ng 3 weather sa isang araw dahil papasok ng autumn. Kaya makikita mo sa likod natin dito, green na green pa rin ang mga lugar. Pero yung mga puno, Marie, magmumukha na yan, amigo, maganda. Magiging yellow na yan at brown sa pagpasok ng netong darating na November pagkakasagsagan na ng autumn. Kaya susunod, pakita natin, Marie, yung ating autumn naman sa mga kababayan natin at saka kay amigo. Ayan, naabangan natin, amigo, ang mga iba pang humahataw na balita mo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Salamat, amigo Sherwin, sa lahat ng mga nakasama nating mga global correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naku, natakam na ako sa mga mukhang mabilis naman pumunta sa iyo dyan, Sunny. Sige. Para naman sa ating mga kasambahay, kung mayroon pa po kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. Yes, i-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Titus chapter 1 verse 15. Unto the pure all things are pure. But unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their minds and conscience is defiled.
Ayan, salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita at napakabilis po ng panahon. Yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, October 11, 2023. Susunod na po ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad, 13:50. Mula rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Oo nga, Marie, para tumatakbo ang bawat araw sa paggising natin ay patulog na ulit tayo agad. Pero samahan naman tayo ng Panginoon at sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350. Mula naman dito sa North Hollywood sa Los Angeles, California, USA, ako naman si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.